So guys, God bless us all po. To God be the glory. Continuation po guys. Kasi endingan ko na po to, kaya nagmamadali na po ako. Endingan ko na para po makapag-open ako ng panibagong season. Season 29 po yung susunod. So to God be the glory po talaga. God bless us all. Hari nawa po napagtatagaan niyo pong tapusin itong ganito kong content na nagsusunod-sunod. Balito po ay WWTH Season 28, bali part 26. Part 26 na guys. Baka isa o dalawa na lang po to pag natapos tong sasabihin ko na to, kasi medyo vital po ito guys, medyo vital. Actually naitawid ko na po ito, hindi ko matandaan kung 1 year ago o few months ago. Basta ito po ay nasa mga huling season ko, maaaring season 24 to o season 23, mga ganyan po, kasi ang huli po kasing ginawa ko October, November 26. So ito po baka ito yung mga kasama ito noon. So ito po guys, konting ano lang po, konting recap guys. Ito po kasi nagbuklat po ako ng mga notes ko dati. So basta wag po natin kalimutan yung tatlong vital na lagi kong pinapaalala. Alam na po natin lahat yan guys. I-glorify po natin ang i-glorify ang ating Creator at ang kanyang bigatin sa lahat ng sinasalita natin, sa lahat ng ginagawa natin habang meron pa po tayong buhay na hinihiram natin sa ating Creator. Amen. So ito po yung 7 trending while we are all waiting for the immediate coming of our Lord Jesus. Number 1, global disease will get more lethal. Number 2, global warming will get more hotter. Number 3, global water shortages will get worse. Number 4, global food scarcity will get more frequent. Number 5, global conflicts will get bigger and deadlier. So number 5 po yun, global conflicts, yung pong pagkakagulo talaga sa bawat lugar-lugar ng mundong ito, sa palibot ng mundong ito. So number 6, global hatred. Dadami po ang taong nagagalit sa ating Creator. For Christ will get hatred to our Lord Jesus will get more personal, kasi nga po sa deception pinalalaganap ni Satan. Number 7, global tracking will get more complete. So so parang madami po yung tracking. Pag sinabing tracking, travel. Tapos yung ang tao natatracks din po. Kasi nga po magkakaroon po ng maraming kakaibang mangyayari talaga guys. Kaya be focused, be alert, be vigilant. Yan po ang lagi kong pinapaalala guys. Tapos ito pa po, our Lord Jesus affirms for us. Ibig sabihin talagang sinigurado ng ating Lord Jesus itong tatlong bagay na to. The rule of the Fourth Empire. Tapos number 3, the rise of the Antichrist. And number 2 pala, the rise of the Antichrist. And number 3, the return of the real Christ. So yan po yung aabangan natin. Ito po ay nasa mga chapter ng epistles ni Daniel. Daniel 2, chapter 2 and chapter 9. So pasyalan na lang po natin yan guys. Ilalagay ko po dito yung mga importanteng vital na kailangan talaga nating tandaan guys. Dalasan na po talaga natin ang pagninilay sa Holy Scripture, sa love letter ng ating Creator. Amen. So ito pa po guys, nahinto po kanina yung sinabi ko na yung greatest needs of humanity as we wait in Christ's returns. Ito po yung denominator na rapture. So number 1 po, bali ang po nito, ang talagang dinidiinan po ng pastor na to ay ang verses po na to ay nasa Matthew 6 verse 9 pababa hanggang Matthew 6 verse 9 hanggang 13 to 15. So number 1 po, need God to focus. Ibig sabihin, mag-focus ka talaga sa Panginoon, sa ating Creator. Number 2, need God to control yourself. Learning to seek first the rule of God over your life each day. So yan po yan, nasa Matthew 6. So number 3, need God to be in His
kingdom. So, lagi nating isip-isipin na talagang tayo ay mapupunta sa kingdom ng ating Creator. Number 4, need God to love me. Kailangan natin talagang mahalin tayo ng ating Creator. Bakit ba tayo mamahalin ng ating Creator? Kapag nagpapaka-upright tayo, pero pagka nagpapariwara tayo, pababayaan tayo ng ating Creator. Kasi meron nga tayong free will Kung gusto mong maging masama, gusto mong maging mabuti, bibigyan ka ng kalayaan ng ating Creator. Amen. So, number 5, need God to forgive me. So, kailangan tanggapin natin sa sarili natin na dapat ay tayo'y mapatawad ng ating Creator. Kasi kapag ka po tayo nagmamataas at hindi natin inaamin ang ating mga transgression, maliit man to o malaki, nagmamalaki tayo sa ating Creator. Hindi natin kailangan ng forgiveness niya. Wag po natin gagawin yun. Wag po natin pananatilihin yun, guys, para manatili po ang pagmamahal ng ating Creator sa bawat isa sa atin. Number 6, need God to forgive who has sinned against us. So, kailangan ipapakita din natin sa ating Creator na tayo ay nagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin para tayo matatanggap natin ang pagpapatawad ng ating Creator. Kasi kapag ikaw hindi marunong magpatawad, paano ka patatawarin ng ating Creator? Amen. So, number 7, need God to lead me not into temptations or any evil sins. So, yan po, kailangan i-admit natin na talagang kailangan nating i-guide tayo ng ating Creator. Kasi pag tayo po'y nagmamatigas, na kaya natin to, bla bla bla, ay di natin kailangan ng ating Creator. In the long run po, mapapahamak tayo. Ang kaloob-looban na nandito sa loob natin, yung pong Holy Spirit, yun po ang mapapahamak. Amen. So, ito po guys, sana po tandaan nyo yan. Ilalagay ko na lang po yung mga importanteng verse, guys, para po mapasyalan ng ating mga mata. Amen. So, ito pa po guys, we all must be, ito po ang kailangan din nating isa isip, isa puso, hanggat maaari ay gagawin din natin each day of our fragile life. We all must be ready. Christ is coming. Number 2, be holy. Christ will test our lives. So, kailangan magpapakabanal na po talaga tayo itong mga generation natin ito, itong mga oras pa, itong mga minuto pang pinapahiram sa atin ng ating Creator. Maging holy na po tayo. Number 3, be thankful. Christ will keep us from the hour. So, ibig sabihin, talagang kailangan lagi tayong maging grateful. So, number 4, ito po ay tinawid ng isang pastor na sinusubaybayan ko rin po ang kanyang mga dokumentary. Nagawa ko na po ito, nandyan na lang po sa ilalim ng mga dati ko pang season ng WWTH. So, number 4, be patient. Christ will right all our wrongs. Ibig sabihin, maging patient tayo. Wag tayong parang napakamainipin natin kung paano talaga magbibigay sa atin ng pagpapatawad at kung paano talaga tayo itutuwid ng ating Creator, kasi may process po yan guys. Kailangan talaga lagi tayo nagninilay. And number 5, be focused. Christ will perfect the earth. So, maging focus talaga tayo, maging alerto talaga tayo. Number 6, be faithful. Point people to Christ. Ibig sabihin, maging faithful ka. Talagang ipakita mo sa Panginoon na kahit papano, nagpapakatapat ka sa kanyang banal na harapan. And number 7, be investing. Lay up treasures in heaven. Ibig sabihin, talagang mag-i-invest ka ng good deeds, hindi ng material things. Ipakita na natin ang ipakita sa ating Creator na tayo nagpapaka-struggle talaga to be upright each day na mayroon tayong hinihiram na fragile life. So guys, tandaan po natin lahat yan guys. Tapos ito pa po, ito pa yung 7 important things na talagang nagtutuloy-tuloy na mangyari. Number 1, rapture. 1 Thessalonians 5 verse 4. Tapos number 2, judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5, tuloy-tuloy. Number 3, tribulation. Revelation 6 hanggang Revelation 19. Number 4, second coming. Revelation 19. Number 5, millennium era. Revelation 20. Number 6, Great White Throne, yun nga pong verdict time, Revelation 20. And number 7, heaven together with our Creator, Revelation 21 to 27. Ito po yung pagkakasunod-sunod na talagang mangyayari, na magkakasunod-sunod bago mangyari talaga yung final verdict time ng ating Creator. Sundan nyo pa po guys, ito po yung mga vital na talaga, sundan nyo po kasi i-endingan ko na po to. Thank you po for watching. God bless us all po, and to God be the glory. Always be steadfast in your faith to our Creator, and pray a lot. Amen.